Lumalabas na stratehiya umano ng defense at hindi language barrier ang tila hirap na pagsasalita at pag-intindi ni dating Special Disbursing Officer Gina Acosta ng Tagalog at English sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua na malinaw na stratehiya lang na pamali-mali at kunwari ay hindi naiintindihan ni Acosta ang mga tanong. Inalala ni Chua na noong November 2024 kung saan humarap sa House Committee on Good Government and Public Accountability hearing si Acosta na siya ang chairman ay hindi naman ito nahirapang magsalita. Biglang ulo pa sa atin hindi na marunong magtagalog, hindi na marunong mag-English. Nung napagalitan, saka lamang biglang gumaling magtagalog at saka nakakasagot na ng maayos. So, wala kaming nakikita dito except strategy lamang na kunyari hindi niya nauunawaan yung mga tanong. Para at least nga naman, kung mali-mali yung kanya magiging sagot, ang sasabihin niya kasi iba yung pagkakaintindi niya at pagkakaunawa. Mas questionable rin para kay trial spokesperson Zia Alonto Adyong kung gagamiting argumento ang limitadong comprehension ni Acosta sa dalawang lengguwahe dahil magbubukas ito ng tanong hinggil sa professional background at kwalifikasyon kung bakit siya napili ni VP Sara bilang SDO. Requirement anya para sa isang SDO na magkaroon ng technical competence lalo na sa confidential funds dahil mayroong sinusunod na detalyadong government rules. Apart from yung kanyang capacity, yung kanyang educational background, yung qualification dapat technical ang mag-handle ng Special Disbursement Officer. Kasi ito'y technical na pag-implement ng confidential funds. Why it is technical? Kasi it is guided strictly by the joint circular. So kung hindi siya marunong man lang ng simple English or Tagalog, ano yung naging determination sa head of agency? Dagdag ni Adyong may karanasan na sa paghahanda ng financial documents at paghawak ng confidential funds si Acosta bago mapunta sa Office of the Vice President. Kaya naman nagtataka ang kongresista kung bakit hirap sumagot at umintindi si Acosta sa mga tanong. Gayong mahusay umano itong magpaliwanag noong pagdinig sa Kamara. Mukhang meron na talagang knowledge and know-how si Ms. Gina Acosta doon sa mga paraan kung paano po nila ma-liquidate itong confidential funds. At yun po ang dinala nila sa Office of the Vice President. Bit-bit po nila, yung sinasabi ko pong possible na modus operandi, nagmula po nung siya ay nakaupong mayor sa Davao City at dinala po sa Vice President, sa Office of the Vice President na si Ms. Gina Acosta ay accustomed na doon sa paraan kung paano po i-liquidate itong confidential funds dahil unang-una, siya po ay following the instruction of the Vice President. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.